ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba 'yon? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. Pagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan po natin, at sa pagdinig sa Senado patungkol sa maanumalya, mahiwagang pagtakas ni Fidel Cataroca ay lumabas ang iba't ibang isyo. Marami ang natanggal, marami ang nakasuhan, at naging delikado ang buhay ni Fidel Cataroca dahil sa kanyang ginawa. Dito rin inamin ni Katapang na umano'y nakikipagparty, nakikipagkaibigan na umano ito sa mga PDL para makuha lang atensyon at tumino ito. Ngunit ito ay hindi epektibo, nagkaroon pa ng barilan. Samantala ay nabulgar din itong ginagawa ni Angeline Bautista na superintendent naman dito sa Bilibid na tauhan nga ni Katapang. Ito ang pinagkakatiwalaan ni Katapang na siya pala ang nagpapasok ng mga kontrabando umano dito sa loob ng Bilibid. At hindi lang yan, may nakuha pang impormasyon at inamin mismo ni Angie Bautista na siya ay nakikiparty, nakikibodol fight, nakikibirthday mga kababayan po natin sa ilang mga commander ng mga PDL. At dito ay sinunod niya lang umano ang batas na base sa United Nations. So dito mga kababayan po natin ay mapapatunayan natin na sobrang close na nga itong mga miyembro or mga opisyal ng Bucor sa mga PDL na kung saan ay nagkakaroon na ng mga illegal na aktibidad sa loob ng Bilibid. At yan lahat pinabulgar, mga kababayan po natin. Sa naalala mo lang, huwag kang ma-pressure. Yun nga po yung huli labas na po, may sumilit po, yung huli labas. Binago mo na, meron na ulit. Hindi, meron po kalawa sumilit yung huli labas po. Ilang beses ka sinilip ng Bucor sa ilalim? Isa lang po. Isa lang. Eh, di ba tatlong hinto nga? Opo. O, unang hinto, yung bakal. Opo. Pangalawang hinto, may sumilip. Pangatlo, so natatandaan mo. Kasi may sinasabi si General na may nakasilip. O, isipin mo maigi. Hindi naman nakatingin sa'yo naman sa si General eh. Hindi mo na matandaan? Hindi po eh. Medyo nalilito na siya at paiba-iba na yung sitwasyon. Pero the committee notes that during a polygraph test, Mr. Cataroca passed the said polygraph test. Huling tanong na lang siguro, patay mo na yung mic mo, Michael. Ma'am Angie, may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa Bilibid, ay ikaw daw ay hindi po sa akin galing ito. Ito po ay galing sa ibang tao, may mga liham. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba 'yon? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander, Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz ano po siya? Commander ng Batang City Jail po. Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So nagparty po sa maximum compound. Hindi po sir, din po kami sa ano po sir, hindi po nagkaroon lang po ng hindi po party na nagkaroon po ng ang tawag doon, budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So Hindi hindi po po siya. totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga. Si Ma'am Bautista po ay nagdisco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nagdisco. At yun daw po ang kaya kayo gusto ng ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nag-disco po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po na nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po,
binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po miyembro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay. Kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Sa pamamagitan po ng Kaagapay Center, nagkakaroon po ng virtual hearing at saka po nagkakaroon po ng virtual check-up at saka po yung walang pamasahe na tawid dagat ay nakakausap na po nila yung pamilya nila. Ang ICRC po ang nag-donate ng mga laptops. Meron ba tayong human rights dito? Wala. Comsec? Nasaan na si Comsec? Wala. Dapat tuwing hearing ng Bucor may Commission on Human Rights. Lesson number 2. Lesson number 3 na ata tayo, Comsec. So, go ahead, ma'am. At sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po, sir, yung sa time ko na marami pong nahuhulihan ng mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan lang nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila, hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Pasok po yung Mga pagkain po nila na galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo na paano po, po yung nakakapasok online delivery? wala pong online delivery po, sir. Wala. Gaya po ng Batang Mindanao, sir. Di ba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sa watan nyo. Di ba online delivery yun? Talagang Your Honor, ano po yun? Sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin sa mga pamilya beer nila. pwede sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun May Yung mga litrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong, ano ba yun? Kali po ba yun? Hindi po nakapasok po yun, Your Honor. So bawal ang beer. Bawal po yun, kontrabando. Ituloy niyo po yung sinasabi niyo. So, Yun po, sir. Yun nga po sana. tang sa'yo, hindi totoo. Yes, sir. I will take this opportunity po, sir. Total, nag-resign na po ako. Sana po, yung pong Mandela Rules, yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL. Kasi yun po yung inayos ko po, sir, eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na Ano po yun, for the record? si Ma'am Kapanang, 1 year and 6 months na pong nakalaya po yung PDL natin. Hanggang ngayon yun ang po, pumalit nandun. sa'yo, yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. 1 year and 6 months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling. Nakapag-tamark na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate. Hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobrang na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya. Nakakulong na, 80 years old na po siya ngayon. So, bali po 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan. Lahat po ba ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O, yun naman pala. So, si General Katapang na siguro magre-respond dyan. Is it being done, sir? Opo, kaya lang po, may isa po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime hindi na po good for GCTA, yun po, doon po nagkaipit-ipit. Kaya, ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence served na ito, pino-forward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi ng USEC doon na DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence served na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence served. Makala ko lang Sige. paumanin sa lahat mula Kasi nakikinig Senator Padilla. kung hala ko sa lahat ng viewer na nagamit mo sa ginawa kong ano-oan. Pasensya na po kayo. May ka ng paumanhin. Opo, sa lahat mo ng mga viewer na nalamay, lalo na kung sa mga kakuha ko, sila Umander na naibiyahe mo sa Kablayan. Kaya sige Sputnik. Opo,
Eh, sana po eh, makakawat niyo ako sa ginawa kong kalokohan. Nausap ka na ba uli ng mga kagang mo? O, Hindi galit pa ba sila sa'yo? siguro po kasi nadamay po sila eh, lahat po sila nadamay. Lahat sila nadawit, nag-away. Lalo ko nabulabog po lahat ng maximum. Pero wala pang kumakausap sa'yo na sige-sige Sputnik. Wala pa po. Nakabukod. Pero pinangako. Oh, sige, tuloy mo yung sinasabi. Kaya po sila Commander Anthony Serrano, sila Joel Pacones, Boy Morales, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Sana po makakawat niyo ako. Lalo ko sa Sputnik, mga kausap ko. Sana po makakawat niyo ako. Yun lang po. At maraming salamat po sa mga viewer na kumukulong sa akin. Lalo ko ay Robin Padilla. Ay salamat. Hingi ka ng patawad kay Senator Padilla o nagpapasalamat? Salamat po sa sinabi niya kay General Kakapang na iligtas po yung buhay ko. Ginawa. Buhay mo, paano? Secure lang po yung buhay ko. Kasi baka po meron ko sa akin mangyaring masama. Eh, sinabi naman ni Senator Padilla na susubaybayan niya na walang mangyari sa'yo masama. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang po. Ano bang gusto marinig na tugon kay Senator Padilla? Wala po. Ayaw mo marinig na? Bakit ayaw mo marinig? Nagpapasalamat ka tapos ayaw mo na marinig ang boses niya? Ayaw mo nang marinig si Senator Padilla para sa'yo, yung pagkalinga, pagmamahal. Siya po bahala. Tol, bahala ka na raw. Chairman, itong batang ito, ituturing ko na lang tong anak-anakan ko. At naintindihan naman natin yung nangyari sa kanya sapagkat sabi nga ni General Katapang, masyado na silang overcrowded doon. At si Michael, isang representasyon ng mga bilanggo na talagang hirap na talaga sila sa loob. Sa totoo lang po, napakahirap isipin na nagpapasalamat din ako kay Director Angelina Bautista at inyong hindi ipinasinungalingan kasi nung una magre-react na sana ako doon sa mga sobrang paghihigpit ba yung bang ang tingin ng mga tao ang bilibid torture. Hindi po yan. Talagang nininiwala po tayo na meron talagang sa United Nations talaga na yung Mandela Doctrine na sinasabi na ang bilanggo, ang tinanggal mo lang dyan yung kalayaan. Pero yung karapatan nilang mabuhay, kailangan natin ibigay. At yung mga ganun na kasiyahan po sa bilibid, bitayin na lang nyo ako dahil guilty rin ako dyan. Dahil nung panahon ko, talagang marami kaming kasiyahan dyan sa loob. Pero bawal yan ng alak, bawal yan ng droga. Pero kasama namin yung mga asawa namin at hindi naman ho yung bawal. At isa lang ho ang asawa ko nun. At hindi ho yan dapat ipagdamot sa mga bilangguan. Pero siyempre, iwasan natin yung droga. Talagang hindi po talaga dapat yan. Pati yung alak, pati po nung panahon namin, yung sigarilyo, pinalalamon namin yan sa mga naninigarilyo. Sana ngayon gawin nyo pa rin yun. Opo, hindi naman talaga dapat yun. Wala ka na nga makain, maninigarilyo ka pa. Ngayon, sa iyo naman, iho, pasensya ka na. Hanggang doon lang kami ni Senator Tolentino, doon sa siguraduhin na walang mangyari sa iyong masama. Pero hindi namin kayang pigilin yung kakasuhan ka talaga dito. Pasensya ka na, anak. Talagang madadagdagan ka ng 4 years, 2 months hanggang 6 na taon. Kasi yan ang nakalagay sa Article 157 ng Revised Penal Code, evasion of sentence yan. Kailangan wala na kaming magagawa dyan dahil yan ay batas. Okay na po yun. Sagot Ginawa ko ka kay naman po Senator yun. Padilla? Sige, sige. Okay na po yun kasi ginawa ko naman po yun eh. Oo, bunuin mo na lang. Sayang,